Ang pagiging domestic helper sa ibang bansa ay hindi isang madaling trabaho. Maliban kasi sa malalayo ka na sa iyong pamilya at sa nakasanayan mong buhay, kailangan mo ring pakisamahan ang ibang tao na ibang-iba ang kultura at pag-uugali. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Karamihan sa nakikipagsapalaran maging kasambahay o domestic helper sa ibang bansa ay ang mga taong nagmula sa mga lugar na hindi gaanong malago ang ekonomiya o di naman kaya ay gusto lang talaga nilang sumubok na makahanap ng mas magandang oportunidad. Kaya mahirap man, pinipili nilang iwan ang kanilang mga pamilya para kumita ng mas malaking pera at mabigyan din ng magandang kinabukasan ang mga ito. Habang ang malaking porsyento naman sa mga domestic helpers ay nakakatagpo ng mabubuting amo, may iilan-ilan na minamalas na mapunta sa mga employer na walang awa at puso. Ang nakakalungkot pa, tinatrato nila ang mga ito na parang hindi tao at minsan minamaltrato pa at inaabuso. Ito mismo ang pinagdaanan ng isang domestic helper sa Singapore sa kaso natin ngayon. Si Piang Ngaidon ay isinilang sa bansang Myanmar sa isang pamilyang may mahirap na pamumuhay. Nakatira sila sa isang maliit na bayang tinatawag na Dimpi, banda sa mga kabundukan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, lumaki naman siyang masaya kasama ng kanyang pamilya at siyam na mga kapatid, gawa ng kanilang malapit na relasyon sa isa't isa. Di tumagal nga lang, maaga siyang namulat sa realidad ng buhay nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa murang edad niyang 4 na taong gulang. Dahil sa trahedyang iyon, naiwan silang 10 magkakapatid para alagaan ang kanilang mga sarili. Hindi naging madali ang buhay para sa kanilang 10 sa mga sumunod na taon, pero kahit papano, nagagawa naman nilang malampasan ang bawat araw. Natuto silang magbenta ng mga gulay-gulay na tinatanim nila sa kanilang bakuran at iyon ang naging pangunahin nilang pinagkakakitaan. Kaya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nilang pagsubok, naging matatag pa rin ang kanilang paniniwala na balang araw magkakaroon din sila ng mas magandang buhay. Sa edad na 15 years old, kinakailangang tumigil ni Piang sa pag-aaral para tumulong naman sa pag-aalaga sa mas nakakabata niyang mga kapatid. Gayunpaman, humarap pa siya sa isang bagong pagsubok nang siya ay nabuntis at nanganak noong taong 2013 sa edad na 20 years old. Pinangalanan niya ang kanyang anak na lalaki na si Mung Lam Tuang at ito ay ang kanyang naging motibasyon para mas magsipag pa sa pagtatrabaho. Kalaunan, namasukan siya bilang isang construction worker pero syempre dahil siya ay isang babae, sa ganoong industriya, maliit lamang ang natatanggap niyang sahod kumpara sa mga kalalakihan. Nang mga panahong iyon, doon na niya unang narinig sa mga tao sa kanilang bayan na mas malaki daw ang pwede niyang sahurin kung magtatrabaho siya abroad, kagaya na lamang ng pagiging isang domestic helper. Pinag-isipan niya ng mabuti ang ideyang iyon at di nga tumagal, nagdesisyon siyang makipagsapalaran sa Singapore. Pagbabahagi pa niya sa kanyang pamilya, sa ganoong paraan daw, kahit papano ay masisigurado niyang mabibigyan niya ng mas magandang kinabukasan ang kanyang anak. At bukod pa doon, pangarap din ni Piang ang makabili ng maayos na bahay at lupa pagkatapos ng 3 taong pagtatrabaho. Yun nga lang, sa kabila ng kanyang mga plano, may isang balakid lang sa kanyang pangarap. Nang panahong iyon, siya ay 22 years old pa lamang, habang ang legal working age naman sa Singapore para sa mga domestic workers ay 23. Nang ibig sabihin, kinakailangan pa sana niya maghintay ng halos 1 taon bago siya pwedeng magsimulang magtrabaho. Pero nang talagang porsigidong makapag-ibang bansa, nagpa siya itong suhulan ang kanyang agent para i-falsify ang kanyang birth date sa mga dokumento at palabasin na siya ay kaka-23 years old lamang. Gawa nun, nakapunta siya ng Singapore bilang isang legal na migrant worker. Pagkatapak niya sa bagong bansa, kagaya ng karamihan sa mga domestic workers, naghinday pa siya ng ilang araw sa labor agency para sa kanyang job placement. Kalaunan, hinire ito ng isang pamilyang naninirahan sa Bishan Town at ang pamilyang ito ay binubuo ng isang mag-asawa, isang lola at 2 mga bata.
Ang kanyang babaeng amo na nagngangalang Gayathiri Murugayan ay may edad na 35 years old at kasal ito sa isang police sergeant na nagngangalang Kevin Shelvam. Noong simula, sobrang masaya pa at sabik si Piang sa bago niyang trabaho. Pero ilang araw pa lamang ang lilipas, unti-unti na niyang napagtanto na ang oportunidad na kanyang nakuha ay isa palang malaking bangungot. Pakiramdam pa niya, ang pagtatrabaho sa pamilyang iyon ay mas maihahalin tulad sa pagiging isang preso kaysa sa pagiging isang empleyado. Halos hindi nga siya pinapayagang lumabas ng bahay maliban na lamang kung may kailangan silang iutos sa kanya. Ayon pa sa ibang domestic helper sa area, madalang lang daw talaga nila itong makita sa labas maliban na lang kung siya ay nagdidilig ng halaman o di naman kaya ay naglilinis ng bintana. Paglalarawan pa ng kanilang mga kapitbahay, isa itong mapayat, tahimik, pero mabait namang dalaga. Yun nga lang, wala daw silang pagkakataon na makausap ito ng mahaba para mapansin na may mali na palang nangyayari. Lingid sa kaalaman ng lahat, dumadanas na pala ito ng puntong iyon ng matinding pagpapahirap sa loob ng tahanan ng kanyang mga amo. At wala nang iba pang mas aayon na salita para ilarawan ang pagtrato nila sa kanya, kundi na ito ay hindi makatao. Halimbawa na lamang, kinukonsidera ni Gayathiri si Piang na marumi at kasuklam-suklam na pinapasuot niya ito ng patong-patong na mask habang nagtatrabaho para hindi nila malanghap ang hanging hinihinga nito. Bukod pa doon, pinagbabawalan niya din itong gumamit ng cellphone at maging ang lola sa bahay na si Prema ay nakikisali rin sa pangmamaltrato sa kanya. Sa tuwing oras naman ng pagkain, kinakailangan niyang kumain ng mabilis para maiwasang masigawan at mapagalitan ng kanyang mga amo. Isang bagay pa, dapat perpekto ang paglilinis nito sa buong bahay dahil kung hindi, pagsasabihan nila ito ng kung ano-anong masasakit na mga salita. Sa pagdaan ng panahon, lumala pa ang pagmamaltrato nila sa kanya na umabot na ito sa pisikal na pananakit mga 5 buwan pa lamang sa kanyang pagtatrabaho. Mula October 2015, regular na itong nakakatanggap ng sampal o di naman kaya ay hampas mula sa amo niyang babae. Tiniis din niya ang mga suntok at sipa nila kapag may nagagawa siyang kahit konting pagkakamali. Gayunpaman, dahil maliit lamang ang kanyang pangangatawan at wala rin siya sa sarili niyang bansa, hindi nito nagawang lumaban. Iniisip nito ang magiging buhay ng kanyang pamilya kapag nawalan siya ng trabaho, kaya mas pinili niyang tiisin ang lahat ng pagdurusa sa katahimikan. Iyon na ang naging araw-araw niyang buhay at halos lahat ng pisikal at verbal na pang-aabuso ng pamilya kay Piang ay may mga konkretong ebidensya. Nakuhanan kasi ito ng CCTV na ininstall din ng asawa ni Gayathiri na si Kevin sa loob ng bahay. May isang punto pa nga na inamin nito na gumamit siya ng baseball bat para saktan si Piang ng 1 beses. Pero kahit gaano pa kalala ang inaabot ng mga pananakit nila, ni minsan hindi man lang nakatanggap si Piang ng kahit anong medical na tulong at nakakuha lamang siya ng medical check-ups pagkalipas na ng 10 buwan sa kanyang pagtatrabaho sa pamilya. Nang tinanong siya ng mga doktor kung saan nagmula ang kanyang mga pasa sa katawan, mabilis lang na nagpaliwanag ang mag-asawa na nakuha niya iyon mula sa madalas na pagkakadapa dahil daw sa pagiging lampa nito. Subalit kung iisiping mabuti, paano naman masusugatan ng isang tao ang kanyang sarili ng ganoon kadami sa loob lamang ng 10 buwan? Parang napaka-imposible nitong mangyari sa isang normal na tao, gayunpaman naniwala pa rin ang mga doktor sa kanilang mga salaysay. Nang mga panahong iyon, ang ahensya namang responsable para sa mga domestic workers ay nagsagawa din ng mga survey upang tingnan ang mga working conditions ng mga ito. Ang nakakapagtaka nga lang, maging sila ay wala ring nakitang mali sa loob ng tahanan. Sa kabila ng mga reklamo ng pamilya tungkol kay Piang, ilang beses naman nilang tinanggihan ang alok ng Ministry of Manpower para magpalit ng bagong maid. Nawari ba'y nai-enjoy naman talaga ng pamilya na gamitin si Piang bilang ang sarili nilang punching bag. Bukod pa sa mga pinagdadaanan nitong pisikal na pang-aabuso, madalas din nilang ginugutom si Piang at pinahihintulutan lamang itong kumain ng 1 pirasong tinapay at uminom ng tubig kada araw. Nagresulta ito sa matinding malnutrisyon sa kanyang katawan na mabilis din bumagsak ang kanyang timbang sa loob lamang ng ilang buwan.
Araw-araw, pinapayagan lang nila itong matulog ng hindi lalagpas sa 5 oras at halos wala rin itong tigil sa pagtatrabaho sa mga natitirang oras. May iilang mga pagkakataon namang nakakapagnakaw siya ng tawag sa kanyang pamilya pero kailanman hindi siya nagreklamo sa kanila tungkol sa kanyang sitwasyon. Kaya dito pa lamang, maiisip mo na kung anong klaseng impyernong buhay ang kanyang pinagdadaanan. July 12, 2016, pagkaabot niya ng 1 taon ng pagtatrabaho, tumawag di umano siya sa kanyang pamilya at nagsabing gusto na niyang umuwi. Hindi niya idinitalye sa kanila ang kanyang mga paghihirap sa kamay ng kanyang mga amo, pero nagsabi lang daw ito na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at gusto niya lang makita ang kanilang bayan muli. Kalaunan, nadiskubre ng kanyang mga amo ang ginawa niyang tawag at syempre, sobra na naman silang nagalit sa kanya. Wala silang intensyon na hayaan itong makatakas at lalo na ang payagan itong makauwi, kaya nagpasya silang dagdagan pa ang kanilang kalupitan. Itinali nila si Piang sa isang window grill para pigilan itong makatakas at punersa din nila itong matulog sa sahig. Nang panahong iyon, halos inaraw-araw na rin nila ang pangbubugbog sa kanya na tumagal ang pagpapahirap nilang ito kay Piang ng 12 araw pa o 12 days. July 25, araw ng Sabado, parehong sinakta ni Gayatri at Prema si Piang. Inaakasuhan itong nagnakaw ng pagkain mula sa ref kahit pa ito ay nakatali naman sa bintana. Sinabunutan nila ang kanyang buhok at pinagsisipa ang kanyang katawan habang walang tigil naman ang pagmamakaawa ni Piang sa dalawa. Kinabukasan, July 26, ito ang araw na nakaranas siya ng pinakamantinding pang-aabuso. Hindi malinaw kung ano ang pinagsimulan nito pero mula alas 5 ng umaga ng araw na iyon, sinimulan na ni Gayatri ang pambububog kay Piang. Inapakan niya ang leeg nito ng napakalakas at hinila rin ang kanyang buhok na 2 beses na bumaluktot ang kanyang ulo patalikod. Hindi pa siya nakontento doon at sinakal niya si Piang hanggang sa ito ay mawala ng malay. Nang napagtanto nilang hindi na kumikilos o rumeresponde ang isa, binaliwala pa nila ito noong una at inisip lamang na magigising din naman ito muli maya-maya. 2 oras ang lilipas, mga bandang alas 7 ng umaga, nang paalis na si Kevin para sa kanyang trabaho, napansin nilang hindi pa rin gumagalaw ng kahit konti man lang si Piang. Sinubukan nila itong i-revive pero nanatili pa rin itong unresponsive. Doon na sila nagsimulang makaramdam ng kaba dahil sa kanilang nagawa, pero para makaiwas na makakuha ng atensyon, nagpasya silang tumawag sa isang klinik para sa isang house call treatment. Pinaliwanag nila sa nurse sa telepono na bigla na lang di umanong hinimatay ang kanilang maid sa may kusina at hindi nila alam ang gagawin. Mabilis namang pumayag ang klinik na magpadala ng doktor at habang naghihintay, nagtulungan ng pamilya na palitan ng mas malinis na damit ang suot ni Piang at tinanggal din nila ito mula sa pagkakatali para itago ang mga ebidensya. Pagkadating ng doktor, sinuri niya kaagad ang katawan ng domestic helper pero huli na talaga ang lahat para iligtas pa siya at agad niya itong idiniklarang patay na. Pagkarinig ng magbiyanan sa sinabi nito, pareho silang umaktong gulat na gulat at nagpaliwanag na kumikilos pa naman daw si Piang kani-kanina lang. Kalaunan, wala nang sinayang na oras ang doktor at agad itong tumawag ng ambulansya at pulisya para magpaimbestiga dahil kitang-kita namang may mali sa sitwasyon. Dumating ang mga officer sa bahay ng pamilya mga bandang 11 AM at agad nilang sinecure ang buong area mula sa mga nangungusisang mga kapitbahay. Sa mga mata ng mga otoridad, may isang maid na natagpo ang patay sa loob ng isang tahanan na puno ng pasa at halos butot balat na rin. Kaya ang pagpapaliwanag nilang gumagalaw pa ito kani-kanina lang ay naging klarong isang kasinungalingan para sa mga pulisya. Ayon sa otopsiya na isinagawa ni Dr. George Paul, ang ikinamatay di umano ng biktima ay severe brain damage na nagmula sa kakulangan ng oxygen at neck trauma. Bukod pa doon, may nakita rin siyang 31 na mga kakahilom lang na mga peklat, 47 na iba pang mga injuries sa kanyang buong katawan at nasobra din daw itong malnourished. Sa katunayan, ang timbang nito noong siya ay natagpuang patay ay mga nasa 24 kilos lamang na kung susumahin ay parang normal na timbang lang ng isang bata na nasa edad na 10 taong gulang. Ang pagsakal ni Gayatri kay Piang ay siyang nagdulot ng oxygen deprivation sa utak nito at iyon rin ang naging pinakadahilan ng kanyang pagkamatay.
Dahil sa mga obvious na ebidensya, mabilis na napagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang totoong nangyari kay Piang. Kaya di tumagal, ng mismong sumunod na araw, agad nilang inaresto si Gayatri at pati na rin ang biyanan nitong si Prima. Hindi na rin sila kumontra sa pagdampot ng pulisya sa kanila at kusa na lamang sumama sa presinto. July 28, araw ng Huwebes, opisyal na silang sinampahan ng kasong first-degree murder ng State Court ng Singapore. Sa kanilang bansa, kadalasan ng kasong first-degree murder ay maaaring maparusahan ng death penalty. Gayunpaman sa kabila nito, wala man lang sa dalawang salarin ang nagpakita ng kahit anong emosyon nang iniharap na sila sa kasong ito. Bago ang pagsisimula ng paglilitis, nagsagawa ng mabusising investigasyon ang mga otoridad upang makalikom ng mga ebidensya. Kasama doon ay ang mga CCTV footage mula sa bahay at pati na rin ang mga salaysay ng mga iilang saksi na malapit sa pamilya. Noong April 2020 naman, halos 4 na taon pagkalipas ng pagkamatay ni Piang, nakumpleto rin sa wakas ang psychological assessments ni Gayatri at Prima. Ayon sa resulta, na-diagnose si Gayatri na may obsessive-compulsive personality disorder at postpartum depression. Sinuportahan din ng kanyang pag-uugali ang diagnosis na ito na halimbawa na lamang ay ang pag-utos niya sa kanyang hipag na magsuot ng shower cap para maiwasan di umanong madumihan ang banyo ng kanyang buhok at pati na rin ang habit niyang sobrang paglilinis ng bahay. Paliwanag pa ng psychologist, ang postpartum depression nito ay naging isang factor din kung bakit hindi niya masyadong makontrol ang kanyang mga emosyon. Gayunpaman, habang ang mga taong may depresyon ay hindi naman karaniwang bayolente, ang kakulangan sa sapat na tulog di umano ni Gayatri, pati na rin ang dagdag na responsibilidad sa pag-aalaga ng ikalawa nilang anak ay maaaring ang nag-trigger daw sa nagngingit-ngit niyang galit. Pero syempre, hindi ito nagpapahiwatig na kapag ikaw ay may OCD o di naman kaya ay postpartum depression, maaari ka nang maging isang mamamatay tao. Bilang resulta ng psychiatric assessment, ang kaso ng dalawa ay naibaba mula sa murder patungong homicide na ang ibig sabihin, pwede na silang makatanggap ng mas mababang sentensya at hindi na death penalty. Ang pinakamabigat na parusa na lamang na pwede nilang matanggap ay habang buhay na pagkakakulong at may babayaran din silang danyos. Samantala, sa mga unang buwan naman ng investigasyon ng pulisya, nadiskubre nila na ang CCTV footage mula sa bahay ng mag-asawa ay itinago ng sadya. Agad pala itong tinanggal ni Kevin nang panahong namatay si Piang sa tulong ng kanyang inang si Prima at nang tinanong din siya ng mga detectives tungkol sa CCTV sa loob ng kanilang tahanan, nagsinungaling lang ito at nagsabing 1 taon na daw mula nang ito ay kanilang pinatanggal. Ngunit ang totoo bilang isang pulis, alam ni Kevin na kapag lumabas ang CCTV, siguradong magiging matibay itong ebidensya laban sa kanila na maaaring magresulta sa mas malalang sentensya. Pagkatanggal niya ng CCTV, pinagpasapasahan ito ng iilang tao kung saan una itong napasakamay ni Prima, bago kalaunan ay ibinigay niya naman ito sa isa pa niyang manugang. At sa huli, ipinatago naman ito ng kanilang manugang sa isa pa nilang kaibigan para subukan itong ikubli mula sa pulisya. Ang hindi lang nila inakala ng puntong iyon, ang kaibigang kanilang pinagkatiwalaan ay hindi nagdalawang isip na makipag-ugnayan sa pulisya hanggang sa kalaunan ay napasakamay din nila ang mga footage. Sa loob ng mga sumunod na linggo, ilang araw na pinag-aralan ng mga detective ang halos 1 taong footage at habang pinapanood nila ito, hindi nila maiwasang kilabutan sa kanilang nasaksihan. Sa video, marami silang nakitang iba't ibang klase ng pagmamaltrato, kagaya na lamang ng pagbuhos ng pamilya ng malamig na tubig kay Piang at ang brutal na pananakit ng mga ito sa biktima sa pamamagitan ng paninipa, panununtok at paggamit ng kung anumang bakal o bagay na kanilang mahawakan. May isang beses pa nga na pinaso ni Gayatri ng plancha si Piang bago ito sinakal ng mahigpit sa leeg. Ang isang nagpatindig pa ng balahibo ng mga pulisya. Ang iba sa mga pananakit na iyon ay naganap sa harap lang mismo ng napakabata pa nilang anak habang naglalaro ito sa gilid. Sa huli, dahil sa mga matibay na ebidensya, ang tatlo ay humarap sa patong-patong na kaso kung saan ang paglilitis ni Gayatri ay ginanap noong buwan ng Pebrero taong 2021. Humarap siya sa 114 na charges at ito ay kaugnay lahat sa torture.
Di tumagal sa payo ng dalawa niyang abogado, siya ay kalaunang nag-plead ng guilty sa culpable homicide at sa 27 pang ibang charges. Para sa kampo ng prosekusyon, ang karamihan sa mga pagtrato ni Gayatri kay Piang ay sapat na para makatanggap siya ng pinakamabigat na sentensya. Gayunpaman siyempre, ipinaglaban din ng depensa ang estado ng kanyang pag-iisip noong panahon ng krimen at sinabing dapat 14 na taon lamang na pagkakakulong ang matanggap niyang parusa. Paliwanag pa nila, hindi naman daw nito inabuso ang huling 4 na maid na nagtrabaho din sa kanilang pamilya na ang ibig sabihin, maaari pa itong magamot o magbago. Pero para naman sa akin, hindi ko alam kung talaga bang masasabi mong ito ay may konsensya o wala. Dahil sa paglilitis, nagawa pa niyang magbanta sa korte na babawiin niya ang kanyang pag-plead ng guilty kung sakaling bibigyan nila ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Siya na nga ang nasasakdal pero parang siya pa ang gumagawa ng demands sa kung anong gusto niyang mangyari. Samantala, ginanap naman ang paglilitis ng kaso ni Prema noong November 2022 at humarap ito sa 50 charges na kaugnay sa pang-aabuso at torture. Nag-plead naman ito ng guilty sa 48 na charges at umamin din na sinubukan niyang burahin ang CCTV evidence. Pinaglaban naman ng kanyang depensa na dapat ay makatanggap lang daw si Prema ng mababang parusa dahil kahit papano, isa di umano itong mapagmahal at maalagang lola na tumulong sa paggamot ng mga sugat ni Piang mga ilang oras bago siya namatay. Ang panghuli, ang paglilitis naman sa kaso ni Kevin Shelbam ay ginanap din ng parehong taon. Nakipagdiborsyo ito sa kanyang asawa na si Gayatri noong taong 2020 at sinuspindi din sa pagiging isang police officer mula nang siya ay naaresto noong taong 2016. Humarap naman ito sa 5 kaso kung saan kapag susumahin, maaari siyang makatanggap ng parusang 20 taong pagkakakulong sa kabuuan. During sa paglilitis ng kanyang kaso sa korte, ginambala niya ang proceedings ng hindi bababa sa 3 beses para sumangguni sa kanyang abogado. Hanggang sa ngayon, wala pa ring ibinabang sentensya para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagsubok nito na makalusot sa mga kaso sa kahit anumang butas, determinado pa rin ang prosekusyon at korte na mapanagot ito sa kanyang responsibilidad sa krimen. Sa huli, si Gayatri ay nakatanggap ng sentensyang 30 years na pagkakakulong, habang si Prema naman ay nisentensyahan lamang ng 17 years. Ayon pa sa korte, ang dalawa ay mga taong walang konsensya at may masasamang hangarin na nararapat lamang na makatanggap ng mas malupit na parusa. Pagka-anunsyo naman ng sentensya ng dalawa, agad silang sumubok na umapela sa korte para sa kanilang sentensya. Paliwanag pa ni Gayatri, nakipag-usap na daw ito sa pamilya ni Piang sa Myanmar sa pamamagitan ng WhatsApp at nakatanggap na di umano siya ng kapatawaran mula sa mga ito. Gayunpaman, naging malinaw para sa korte na ito ay kasinungalingan lamang at nagpa siya silang i-dismiss ang isinumite niyang ebidensya noong May 20, 2022. Kaya hanggang sa araw na ito, patuloy pa rin silang nananatili sa loob ng bilangguan. Ang brutal na pagkamatay ng domestic helper na si Piang Ngaydon ay parehong gumulantang sa publiko at pati na rin sa gobyerno ng Singapore. Bilang paghingi pa nila ng paumanhin sa pamilya ng biktima, nagbigay ang Ministry of Manpower ng full insurance compensation sa kanila, pero syempre, walang pwedeng itumbas na pera para sa nawalang buhay ng kanilang minamahal na kapatid. Samantala, nagtulong-tulong naman ang publiko para ipaglaban ang karapatan ni Piang at ipagsigawan ng hustisya para sa kanya. Nagawa nilang makalikom ng halagang 200,000 Singaporean dollars o mga humigit kumulang 8.8 million pesos noong taong 2021 at dinonate nila itong lahat sa naiwang pamilya ng biktima para makatulong sa pang-araw-araw nilang buhay. Para naman sa naiwang anak ni Piang, nangako ang embassy ng Myanmar sa Singapore na sila na ang sasagot sa lahat ng kanyang gastusin sa pag-aaral hanggang sa siya ay makatapos ng kolehiyo. Sa kasalukuyan, si Piang ay nakahimlay na katabi ng pinaglibingan ng kanyang mga magulang, habang ang kanyang mga kapatid naman ay nagtutulungan sa pag-aalaga sa naiwan niyang anak. Ayon pa sa isang kuya ni Piang, sa kabila ng lahat ng nangyari, gusto nilang turuan ito na lumaking mabuti at maawain at naway hindi daw mamuo sa kanyang puso ang maghiganti. Sadyang nakakalungkot pakinggan ang ganitong mga kaso,
lalo pa kapag naiisip ko ang mga sakripisyo ng mga taong nangingibang bansa para lamang masuportahan ang kanilang pamilya. Naway makatagpo sila ng mabuting kapalaran kung saan man silang dako ng mundo at maprotektahan sana sila mula sa mga taong mapang-api at mapang-abuso. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.